Sian, simula niya at seryoso ang mukha na tumingin ng diretso dito. Don't worry, I can handle everything, Bianca. Sagot nito at alanganing ngumiti. I'm sorry. Sagot niya at tapalunok si Sian at tumingin sa malayo at ibinalik sa kanya ang mga mata. It's pretty fine, Bianca. You're handsome and gentleman. You are one of the men of every girl's dream. You deserve better than me. I see, but I still want you though. Sian, there's a lot of girls out there wants to be with you. But they are not you, Bianca. I'm sorry. Sagot niya at nagyuko ng ulo. You are rare, Bianca. Sabi nito tinawakan ang baba niya at itinaas iyon para matingnan siya nito sa mga mata. I really like you, Bianca. But I understand if you want someone else. He's so lucky. Sabi nito, tumango lang siya dito. Thank you. Nahihiyang sabi niya at niyakap ang binata. At least ngayon hindi na niya kailangan magpanggap pa kay Sian. Kailangan na lang niya isipin ngayon ay ang relasyon nila ni Jericho. Kung hanggang kailan nila maitatago ang lihim na relasyon nila sa lahat. Lalo na sa mansyon. Matapos siyang isayaw ni Sian, kagad siya nagpaalam na pupunta lang ng comfort room. Pero hindi na siya nakabalik. Alam niya mag-aalala ito kaya naman nag-text siya dito na masama ang pakiramdam kaya nauna nang umuwi. Alam niyang kasalanan ang magsinungaling pero kailangan. Bianca! Tawag mula sa may hagdan. Mabilis siya lumingon at nakita si Jericho. Ngumiti siya at mabilis na tumakbo palapit sa nobyo. Niyakap niya ito ng mahigpit. I thought hindi ka na makakarating. Bulong niya dito. Pwede ba namang hindi? Sagot nito at hinalikan siya sa buhok. Thank you so much. Naiiyak na sabi niya at kumala sa pagkakayakap dito. Sinulyapan niya ang suot nitong black suit without tie and black converse. May bitbit pa ito sa kamay. White roses. For you. Nakangiting sabi nito at iniabot ang mga rosas. Naiiyak siyang tinanggap ang mga iyon. White roses. My favorite. I know. I love you. Oh God, Jericho. I love you too. Sagot niya at muling niyakap ang nobyo. You made it. Sabi niya nang kumalas sa pagkakayakap dito. Napansin niyang pawis na pawis ito. Don't tell me tumakbo ka papunta dito. Well, obviously. Nahihiyang sagot nito at pinunasan ng sariling pawis. You look more handsome. Sabi niya tinawakan ang mukha nito. Totoo namang kahit ano yatang itsura nito, gwapo at malakas pa rin ang dating nito. You look gorgeous, Bianca. Puri nito at sinuri ang suot niyang gown. That gown is really beautiful. You like it? I do, of course. Thank you. Sagot niya dito tinawakan siya sa kamay. How's the party down there? Tanong nito habang naglalakad silang palapit sa bench. Good. Masaya naman. But I still want you to be with me down there. Sagot niya habang inaamoy-amoy ang mga bulaklak. I know that. That's why I am here now. Sagot nito at iniikot siyang bigla. Tumawa siya at bumunggo sa dibdib ng nobyo. You look different wearing that gown. Really? What do I look like? Tanong niya habang tila siya sinasayaw nito sa mumunting sweet music na umaabot sa rooftop mula sa baba. Nakahawak ito sa bewang niya habang nasa balikat naman ito mga kamay niya. Tanging malilim na ilaw lang ang nagbibigay liwanag sa paligid isama pa ang mga nagkikislapang bituin. You look like a princess. Sagot nito habang nakatingin sa mga mata niya. And you are the prince. Of course, I am your prince. Sagot nito at hinalikan siya sa noo. Napapikit siya at dinikit ang tenga sa dibdib nito. Nais niyang marinig ang mumunting tibok noon para sa kanya. Kung tulad ba ito ng malakas na tibok ng puso niya habang nasa ganoong posisyon sila. Pareho silang nagpapakiramdaman. Tila ba mga puso lang nila nag-uusap at nagkakaintindihan. Naisip tuloy niyang sana manatili na lang sila sa ganoong sitwasyon. You're so beautiful, Bianca. Bulong nito at hinawakan siya sa muka. Nahiya siyang tumingin dito. I can't remember how many times you've said those words. She said and simply punched him on his shoulder. Those words are not enough to describe how you look beautiful tonight. You too. She shyly answered and looked away. Isn't the night so perfect? Those beautiful stars made this night. Yeah, this is a really night to remember. She answered and looked up the stars. Bianca, give me something to remember. Put your lips on mine. Let me kiss you. He said.
Her eyes went wide looking at his beautiful eyes. Jericho? He called and swallowed. Nervous? No, it's just, I understand. I am willing to wait. No, Jericho, you can kiss me. She bravely answered and looked at him. Are you sure about that? Yes, I am. She answered and slowly ran her finger on his handsome face. He smiled and lowered his head to meet her lips. She closed her eyes and patiently waiting for his lips on her. Once their lips met, the world shut down. It's just him and her. It's only Jericho and her. She felt how soft his lips. He kissed her passionately. I love you, Bianca, he said breathlessly. And I love you too, she answered and threw herself at him. Masasabi niya kahit saglit lang, ang halik na pinagsaluhan nila, bulta-bultahin namang kuryente ang naglakbay sa buong katawan niya. Isang pa na halos sumabog na sa kabang dibdib niya. Hindi na siya magtataka kung narinig man ni Jericho ang malakas na pagtibok ng puso niya. I love kissing your lips, sabi nito na maupo sila sa bench. You are my first kiss ever. I am lucky. At your age of 15, I am your first kiss. Actually, you kissed me before. I know. I was jerk. No, not that night. Sagot niya at nilingon nito. What do you mean? When I was young, you got drunk. And I helped you reach your room. When we reached your bed, you kissed me. But dahil na rin siguro sa kalasangan mo, hindi mo na maalala na nahalikan mo ako when I was 10 years old. Mabilis na kwento niya. What? I did that? Natatawang sabi nito. Tumango siya at ngumiti. Oh, Dom, you were 10? Yeah, 5 years ago. Did I scare you that time? No. Actually, I like it. And sa totoo lang after that, hindi niya alam kung tama bang sabihin niya dito ang totoong damdamin niya magmula pa noon. You what? Nakangiting tanong nito. After the kiss, nagka-crush na ako sa'yo. Nahihiyang amin niya at nagyuko ng ulo. Narinig niyan tumawa si Jericho. Oh no, really? And that was 5 years ago? Yes. Oh man, I didn't notice. You hide it really well. Sabi nito at hinawakan ang kamay niya. I did. Sagot niya at ngumiti dito. Kinabig siya nito at niyakap ng mahigpit. I love you so much, Bianca. Gagawin ko lahat para sa atin. Bulong nito at lalong hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. How's the game? Tanong niya habang naglalakad silang pababa ng rooftop. Magkahawak pa ang kanilang mga kamay. Masaya na siya dahil hindi pa tapos ang prom na karating na ito. Naisayaw siya nito na ilang beses sa rooftop kahit pa sabihing napakalayo nila sa prom. Masasabi niyo ang prom niya sa rooftop with Jericho ang pinaka-romantic na prom sa buong buhay niya. Kahit sabihin pang may prom pa siya next year, hindi pa rin niya ipagpapalit ang prom niya ngayong gabi kasama si Jericho. We won! Nakangiting sagot nito. Congratulations! Sabi niya tinalikan nito sa pisngi. Pagbaba nila sa rooftop, halos nag-uuwian ang mga estudyante. Sumabay na lang sila sa mga ito palabas. Idinadasal niya na sana'y walang nakakita sa kanila ni Jericho na galing sa rooftop. Kung gusto nilang tumagal ang relasyon nila, kailangan nila mag-ingat sa mga mata sa paligid. Pagdating sa mansyon, kaagad na silang bumaba ng kotse at iniwasang lumika ng ingay papasok sa mansyon. Hindi sila dapat na makita na magkasama ni Jericho. Pero sa alanganing oras na iyon, alam nilang natutulog na ang lahat sa bahay. Good night, Bianca. Bulong nito nang nasa tapat na sila ng silid niya. Good night, Jericho. Sagot niya habang nanatili pa rin itong nakahawak sa kamay niya. Parang ayaw na nitong bumitaw. Sweet dreams. Bulong ulit nito at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Sweet dreams. Sagot niya at hinawakan ng pisnging hinalikan nito. Binitawan na rin ito ang kamay niya at humakbang na papunta sa sarili nitong silid. Sinundan lang niya ito ng tingin. Ganoon din ito sa kanya. Nang makarating sa silid nito ay nag-flying kiss pa siya dito at sinalo naman ito. Ngumiti siya at binuksan ang pinto ng silid at pumasok sa loob na may malalim na ngiti sa mga labi. Masasabi niyang hinding-hindi niya makakalimutan ang gabing ito. Pagpasok niya sa loob, nagulat siya nang biglang bumukas ang lampshade sa side table ng kama niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang tita Maristal niya na nakaupo sa gilid ng kama. Dahil na rin sa pagkagulat, nabitawan niya ang mga rosas na bitbit.
Bumagsak ang mga iyon sa sahig at napalunok siya habang nakatingin sa mga mata ni Maristel. Tita, mahinang tawag niya na sakto lang na umabot sa pandinig nito. Bianca, sagot nito at tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Ano pong ginagawa niyo dito? Nakuha niyang itanong kahit halos sumabog na ang dibdib niya sa takot dito. Kanina pa kita hinihintay, Bianca. Para po saan? Tanong niya na hindi kumikilos sa pagkakatayo sa may pinto. About Jericho. About my son. Matigas na sagot nito at huminto sa tapat niya. Tiningnan siya nito ng masama. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Jericho? Pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi niya. Pakiramdam niya'y nabingi siya sa lakas ng pagkakasampal nito sa kanya. Napahawak siya sa namamantal niyang pisngi. Tita, nanginginig na sabi niya. How dare you, Bianca? Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo ako nagawang ahasin sa loob mismo ng pamamahi ko? Galit na sigaw nito. Napaiyak siya hindi dahil sa sakit ng pisngi niya kundi dahil sa narinig niya mula sa babaeng naging pangalawang ina na niya. Bakit mo ginawa to? Bakit ka nakipagrelasyon kay Jericho? Oh my God, Bianca, halos kapatid mo na lang si Jericho. Patuloy nito. I'm sorry, tita. Shut up! Sigaw nito at itinulak siya. Napalakas ang pagtulak nito kaya bumagsak siya sa sahig kung saan nakakalat ang mga puting rosas na bigay ni Jericho kanina. Kung alam ko lang na gagawin mo ang bagay na ito, hindi na sana ako pumayag na alagaan ka ni Mama. Kung alam ko lang na ikaw ang sisira sa pamilya ko, hindi kita tatanggapin dito. Sigaw nito sa kanya habang wala siyang maisagot. Panay tulo lang ang luha niya. Sinabi din ni Manang Lorna sa akin ang lahat ng nakita niya sa inyo ni Jericho. Holding hands, changing sweet smile. Lahat ng napapansin niya sa inyo. Sinabi niya sa akin. Hindi ako naniwala dahil ayoko maniwala. Dahil alam kong hindi niyo magagawa sa akin to. Sa amin ng lola niyo. But I was wrong. I saw everything. Naiiyak na sabi nito. Alam niya kahit papaano masakit para dito ang nangyari. Naiintindihan niya ito kung galit na galit ito sa kanya ngayon dahil may kasalanan siya. Binihisan kita. Ibinigay ko lahat sa iyo. Itinuring kitang tunay na anak tapos ano? Ito lang ay gaganti mo? I'm sorry. Sorry? Bianca, alam mo bang ginawa mo? Pinaikot niyo kami lahat dito sa bahay. Nagawa niyo pa magsinungaling sa akin. Tinatanong kita about the roses. Sabi mo si Sean na nagbigay. But you know what? I asked Sean. Sinabi niya sa akin hindi kanya binigyan ng bulaklak that day. Hindi rin kayo nagkita sa asyenda. Galit na sabi nito habang palakad-lakad sa silid niya. Nanatili siyang nakaupo sa sahig. Sinabi mo sa akin hindi makakapunta sa siya noong minsan pa na ipina-invite ko siya sa iyo but I've talked to Sean that time. You are a big liar, Bianca. Hindi ko alam kung bakit ka lumaking ganyan. Patuloy nito. Tita, hindi ko po sinasadya. Humahagulhol na sabi niya at tumayo mula sa sahig. Hindi ikaw sisira sa pamilya ko, Bianca. Hindi ang isang tulad mo magbibigay ng dungis sa pangalang iniingatan namin. Hindi ang isang walang kwentang tulad mo. Sigaw nito. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po sinasadya na mahalin si Jericho. Sagot niya't sinubukan lumapit dito. Mahalin? Hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Napakabata mo pa para malaman kung anong pag-ibig. But I love him. Sagot niya at isang malakas na sampal mula ibinigay nito sa kanya. Shut up! Shut up! I don't want to do this, Bianca, but I have to. Kailangan kong protektahan ng pamilya ko. Hindi ko hahayaan na malagay sa malaking skandal ang pamilya ko nang dahil lang sa kalandian mo. Sigaw nito. Hindi na siya sumagot. Nanatili lang siyang nakayuko at hawak-hawak ang pisngi. You need to get out of this house. Sabi nito at napaangat siya ng muka at diretsyong tumingin sa mga mata ni Maristel. Nandoon ang galit sa mga mata nito at nasisilip din niya ang lungkot. Kailangan mong umalis sa bahay na ito, Bianca. Hindi lang sa bahay na ito. Kailangan mong mawala sa bayan ng San Miguel. Patuloy nito. Natigagal siya. Hindi niya naisip na aabot sa ganito ang lahat. Tita, you heard me, Bianca. You need to leave this town. Don't blame me. I love my family. Hindi ko papayag na malagay sila sa kahihiyan. Hindi ako masamang tao, Bianca. Alam mo yan.
Sabi nito na lalong nagpalakas sa pag-iyak niya. Ayokong gawin ito pero ito lang ang paraan ko para may iwas sa kahihiyan ng pamilya ko. Naiiyak na sabi nito at naupo sa gilid ng kama niya. Nakatingin lang siya dito. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, kung ano ang gagawin. Tila hindi gumagana ang isip niya. Basta ang alam niya, pinapalaya siya ng tita Maristel niya sa mansyon. Saan siya pupunta? Ano mangyayari sa kanya? Paano na sila ni Jericho? Aalis ka ng mansyon nung walang sasabihin kay Jericho. Bianca, kung may natitira ka pang kahihiyan sa akin, aalis ka ng bayan na ito na walang makakaalam ng tunay na dahilan. Sabi nito habang nakahawak sa dibdib. Tita, nakikiusap ako sa iyo, Bianca. Mahal ko po si Jericho. Forget it. Gamitin mo ang kokote mo. Alam ng mga tao sa bayan na ito na magkapatid kayo ni Jericho. Pero hindi po kami magkapatid. Lumayas ka na, Bianca. Galit na sigaw nito. Tumayo mula sa pagkakaupo sa kama. Lumakad dito sa closet niya at isang maleta ang inilabas nito roon. Inayos ko na lahat ng kakailanganin mo. Makakaalis ka na ngayong gabi. Tahimik kang aalis ng mansyon. Sabi nito at iniabot ang isang maliit na papel. Kakailanganin mo ito sa pagsisimula mo. Alam ko napakabata mo pa para mamuhay mag-isa pero wala akong magagawa. Mahal kong pamilya ko. Tita, huwag po. Wala po akong pupuntahan. Pakiusap niya rito at sinubukang hawakan nito pero tinabig siya nito. Sana'y naisip mo yun bago mo nilandi ang anak ko. Mapait na sagot nito. Napangiwi siya sa ginamit nitong salita. Alam niyang hindi niya nilandi si Jericho. Kusa na lang nilang naramdaman pareho na may feelings sila sa isa't isa. Magbihis ka na at ako mismo maghahatid sila sa labas. Taas kilay na sabi nito. I'm sorry po. Umiiyak na sabi niya at naglakad na para magbihis. Habang nagbibihis siya, pilit siyang nag-iisip ng tamang gawin. Saan siya pupunta? Wala siyang pamilya. Sino tatawagan niya? Si Jericho? Paano na sila ni Jericho? Aalis ba siyang hindi sasabihin kay Jericho anong nangyari? Pero paano? Anong gagawin niya? Ang daming tanong sa isip niya na walang tamang sagot. Kailangan niya si Jericho ngayon pero hindi niya ito malapitan. Wala siya magagawa sa ngayon kundi umiyak na lang. Paglabas niya ng bahay niyo, nakahanda na ang lahat ng maaari niyang dalhin. Sinulyapan niya ang stuffed toys na bigay ni Jericho sa kanya sa kama. Nais niyang bitbitin iyon pero masamang tingin ang ipinukol ni Maristel sa kanya. Ibigay mo sa akin ang cellphone mo. Utos nito. Nagdalawang isip siya pero wala siyang magagawa. Inabot niya dito ang cellphone. May lock iyon at alam niyang hindi bubuksan ni Maristel iyon kundi itatapon lang. Palabas na sila ng silid niya nang mapatingin sa mga nagkalat na white roses sa sahig. Yumuko siya at pumulot ng isa. Hindi naman siya pinagbawalan pa ni Maristel. Take this. Muling sabi ni Maristel at iniabot sa kanya ang tseke. Tiningnan lang niya ang papel. Kailangan mo ito. Pwede mo itong mapa-in-cash bukas na bukas din. Magsimula ka muli, Bianca. I'm sorry po. Muling sabi niya at tumulo ang luha. Tinanggap niya ang tseke dahil ayaw niyang magmataas. Kakailanganin niya ng pera para makapagsimula siyang muli. Ipangako mo, wag ka nang babalik ng San Miguel. Hindi ka na makikipagkita kay Jericho at walang ibang makakaalam na nangyari ngayong gabi. Sabi nito at binuksan ang gate. Kung yan po ang gusto niyo. Malungkot na sagot niya. Hindi ito ang gusto ko, Bianca. Pero wala akong magagawa. Mahal ko ang pamilya ko. Sabi nito at pinalabas na siya ng gate. Mag-iingat ka, Bianca. Sabi nito bago isinara ang gate ng mansyon. Tumulo ang luha niya at muling tiningala ang malaking bahay kung saan nandoon si Jericho. Ang lalaking pinakamamahal niya. Aalis siya nang hindi nakapagpaalam kay Jericho. Kanina gusto niyang silipin ito sa silid nito pero pinigilan siya ni Maristela. Wala siyang nagawa. Kailangan niyang tanggapin ang lahat ng ito dahil siya ang may kasalanan. Hindi siya nagagalit kay Maristel. Hindi niya ito sisisihin. Walang may gusto sa anumang nangyari. Kailangan niyang isipin ngayon kung paano siya makakapagsimula nang wala na si Jericho. Wala na ang lahat sa kanya. Ang Lola Felisa niya at ang Tita Maristel niya. Bumantong hininga siya at mabilis na pinunasan ang mga luha. Kaya ko to. Sabi niya sa sarili at sinimulan ng maglakad sa madilim na subdivision. Bit-bit ang isang maleta at maliit na bag.
Present. Napasarap yata ang tulog mo, Iha. Sabi ng nanay Alma niya nang magmulat siya ng mga mata. Hindi niya namalaya na nakatulog pala siya, marahil dahil sa pagod sa biyahe at sa dami ng iniisip. Oo nga po. Nahiyang sagot niya at naupo sa kama. Aaminin niyang namiss niya talaga ang silid kaya napasarap ang tulog niya. Pinaakyat na ako ng lola mo dahil parating na si Jericho at ang papa nito. Sabay-sabay na daw kayo magapunan. Jericho. Mahinang usal niya. Galit ito sa kanya dahil akala nito'y basta na lang siyang umalis noon. Pero paano ba niya masasabi dito na hindi niya gusto ang nangyari? Na wala siyang nagawa noon dahil napakabata pa niya at mag-isa lang. Ano yun, Iha? Tanong ng nanay Alma niya. Marahil ay narinig nito ang bulong niya. Si Manang Lorna po, dito pa po ba namamasukan? Tanong niya dahil ito ang nagsumbong kay Maristel noon sa relasyon niya kay Jericho. Wala na iyon. Noong gabing umalis ka, kinabukasan nagpaalam na iyon na uuwi na din daw ng probinsya. Sagot nito. Naisip tuloy niyan tulad niya pinalayas din ito ni Maristel at hindi na siya magtataka kung binayaran din niya ito tulad niya para makaalis lang ng San Miguel at mailayo kay Jericho. Ngayon magkakaharap silang muli ni Maristel. Ano kayang sasabihin nito sa kanya? Paalisin na naman ba siya nito sa mansyon? Bago siya bumaba sa hapon ay naligo na siya at nag-ayos ng sarili. Ayaw niyang humarap sa mga ito nang hindi nakaayos, lalo na kay Jericho. Hindi na siya ang dating Bianca. She's 22 years old now, old enough and mature enough. Sinuklay niya ang buhok at muling pinagmasdan ang sarili sa salamin. Makakaharap niyang muli si Jericho. Galit ito sa kanya nang hindi naman dapat, pero hindi siya bumalik ng San Miguel para ipaliwanag dito ang nakaraan. Tapos na iyon, hindi na niya kailangan buksan pa. Masaya na siya sa narating niya ngayon. Masaya siya sa mga nangyari sa kanya. Matapos siyang umalis ng San Miguel, sa Maynila siya nagtungo nang palayasin siya ni Maristel. Malaki ang binigay na pera ni Maristel sa kanya kaya nagawa niyang makakuha ng maliit na apartment at nakapagpatuloy siya sa pag-aaral. Nakapasok siya sa isang kilalang eskwelahan sa Maynila at nagkaroon siya ng scholarship kaya kinaya ng budget niya ang tuition fees. Isama pa na pumasok siyang waitress sa isang fast food chain. Hindi niya lubos maisip na magagawa niya mag-aral sa umaga at magtrabaho sa gabi. Doon niya nakilala si Paolo, isa itong engineering student. Nasa second year na ito. Naging kaklase niya ito sa ilang subject. Isa itong modelo at niyaya siya nitong mag-audition sa agency nito dahil may potential naman daw siya. Kaya naman sinubukan niya. Hindi naman siya nabigo at kaagad siyang kinuha ng agency nito hanggang sa makilala siya kasama si Paolo. Si Paolo ang naging partner niya sa lahat hanggang sa makuha silang pareho sa sikat na magazine at sunod-sunod na ang mga offers sa kanila. Mula noon, nagbago na ang takbo ng buhay niya. Naging maayos ang lahat sa kanya. Laking pasasalamat niya kay Paolo dahil kung hindi dito, baka hanggang ngayon kayod kabayo pa din siya para makapagtapos lang ng pag-aaral. Yun ang una niyang goal, ang makapagtapos sa kursong business management. Next year, makakagraduate na siya at kung pagbibigyan siya ng management niya, aalis na siya sa pagmamodelo at magtatayo na lang ng sariling negosyo. Gagamitin ang perang naipon sa pagmamodelo. I am happy to have you here again, Bianca. Sabi ni Mr. Gomez nang nasa hapagkainan na sila. Silang apat lang ang nasa mesa. Ang Donya, si Maristel na napaka-formal na muka at hindi siya nito kayang tingnan sa mata. Alam niyang nagigilty ito kahit papaano. Wala si Jericho at hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng lungkot nang makitang wala si Jericho. Aminin niya kahit papaano umaasa siyang makikita ito. Kahit pa sabihin puro insulto at masasakit na salita lang ang sasabihin nito. Me too, tito. Nakangiting sagot niya at pasimpleng sinulyapan si Maristel. Mabilis itong nag-iwas ng tingin. Bakit ba hindi makakahabol si Jericho sa dinner? Tanong ng Donya habang kumakain ito. Ewan ko sa batang iyon, masyadong sinusubsob ang sarili sa trabaho. Sagot ni Mr. Gomez. Naisip niyang iniiwasan siya ni Jericho o baka sadyang ayaw siya nitong makita talaga. Naisip tuloy niya bigla ang magaspang na paghalik nito kanina sa kanya. Napalunok siya at tinuloy na lang ang pagkain. Marami pa silang napag-usapan sa pagkainan pero ni Minsay hindi niya narinig na nagsalita si Maristel. Tahimik lang ito sa buong hapunan. Pagkatapos kumain, siya na naghatid sa Donya sa silid nito. Nais daw kasi siya nitong makakwentuhan kahit saglit lang. Marami akong gustong itanong sa'yo, Iha, pero baka hindi mo ako sagutin. Sabi ng Donya nang makahiga na ito sa kama at naupo naman siya sa gilid sa tabi nito. Depende naman po iyan sa tanong, Lola.
Nakangiting sagot niya. May boyfriend ka na ba? Tanong nito. Natawa siyang bigla sa itinanong nito. Bakit ka tumatawa, Iha? Lola naman eh. Nahihiya ka ba sa lola? Hindi naman po. Sagot niya at niyakap ang don niya. Busy po ako sa pag-aaral at trabaho, Lola. Wala po akong time makipagligawan. Sagot niya dito. Wala kang time o sadyang may hinaantay ka lang? Inaantay? Siguro nga po, may hinihintay ako. Sagot niya at pumasok sa isip si Jericho pero malabo mangyari na hintayin niya si Jericho. Galit ito sa kanya at hindi niya magagawang sumira sa pangako niya kay Maristel. Tanging yun lang ang kabayaran sa ginawa niyang kasalanan. Bianca, don't let your past destroy what comes tomorrow. Don't be afraid to fall in love. I am not afraid po, Lola. Sagot niya pero siya mismo, alam niyang natatakot siya. Natatakot siyang mabigo. Masaktan, natatakot siyang magmahal. Marami namang nagpaparamdam sa kanya pero hindi niya pinapansin ang mga iyon. Gusto muna niyang makapagtapos ng pag-aaral at saka na niya iisipin pa ang magka-boyfriend. Bata pa naman siya. Isa pa hindi naman mahirap maghanap ng boyfriend. Pero mahirap maghanap ng taong magmamahal sa iyo at tatanggapin ka. Put the past in the past, Iya. And look forward for better tomorrow. Sabi nito. Nagtataka siya kung bakit ganoon ang salita nito. Alam naman niyang siya, si Maristel at si Manang Lorna lang ang nakakaalam sa nangyari 7 years ago. Yes, Lola. Tanging sagot niya rito. Kanina pa nakaupo si Jericho sa opisina at nakatingin sa labas ng bintana. Hindi siya sumabay sa papa niya pauwi ng mansyon. Alam niya makikita niya si Bianca doon. Nais muna niya itong iwasan. Baka hindi na naman niya mapigilang muli ang sarili. Kaninang nakita niya ito, hindi niya nagawang pigilan ang sarili na halikan nito. Napapikit siya at napahawak sa nananakit na ulo. Mula nang makita niya si Bianca, hindi na ito nawala sa isip niya. Lagi niya itong nakikita kahit saan siya tumingin. Ang maganda mukha nito, ang mga magagandang mata nito at malambot na labi. Humugot siya ng malalim na paghinga. She's back. Bulong niya sa sarili at lumakad palapit sa salamin ng dingding ng opisina. Nakikita niya mula sa kinatatayuan ang rooftop ng SMU kung saan niya huling nakita at nakasama si Bianca, his girlfriend. Pero iba na ang sitwasyon nila ngayon. 7 taon na ang nakalipas kaya nakasisigurado siyang sa loob ng 7 taon nakalimutan na siya nito at nakipagrelasyon na ito sa iba tulad ng mga nababasa niya sa media. Sinusubaybayan niya ang naging buhay ni Bianca sa Maynila nang makilala ito bilang modelo. She got everything she want. She's famous. She's beautiful. Halos lahat ng mga kilalang produkto ay pinag-aagawan ito. Naging masaya naman siya sa narating nito pero alam niyang kaya niyang tapatan ang bariyang kinikita nito sa pagmamodelo, sa pagbibilad ng katawan nito, sa mga magazine at malalaking billboard kasama na ang iba't ibang lalaki. Kayang-kaya niyang tapatan ang lahat ng iyon o tamang sabihin, kayang-kaya niyang doblehin. Napatiimbagang siya at naikuyom ang mga kamay. 7 taon na pero hanggang ngayon wala pa rin siyang ideya kung bakit ito umalis ng mansyon. Sinubukan niya itong hanapin sa buong San Miguel noon pero walang nakaalam kung nasaan ito. Si Ella, nag-iisang kaibigan nito. Wala ding alam kung saan nagpunta si Bianca noon at kung bakit ito umalis ng San Miguel. Nagbago ang buhay niya mula nang mawala si Bianca. Naging masungit siya at tila walang sariling direksyon. Kung ano ang sabihin ng papa niya, sinusunod niya. Naging sunod-sunuran siya dahil tila wala na siyang sariling pangarap. Dahil wala na si Bianca. Nagulat na lang siya nang bigla niya itong makita sa isang commercial. Kaagad niyang pinuntahan ang ini-endorse nito sa commercial. Pero hindi niya nagawang lapitan ito nang makitang masaya ito sa piling ng iba. Mas malakas ang tawa nito sa kasamang lalaking madalas nitong partner sa mga commercial. Hindi niya nakitang ganoong kasaya si Bianca noon, kaya minabuti na lang niya na huwag na itong guluhin. Hayaan na lang ito. Kung ang maging malaya at independent na buhay ang gusto nito, hindi tulad ng buhay nito sa mansyon kasama siya. Hindi niya napaghandaan ang pagbabalik nito. Hindi sumagi sa isip niya na maaaring dumating ang panahon na magkukrus muli ang landas nila. Ngayon, nahihirapan siya dahil alam niya sa sarili niya na hanggang ngayon si Bianca pa rin ang nasa puso niya. Sa loob ng 7 taon, hindi siya nakipagrelasyon sa iba. Ayaw na niyang subukan pa. Masakit masaktan, kahit ang isang tulad niyang masyadong bilib sa sarili, natatakot siyang masaktang muli. Hindi naman niya kailangang makipagrelasyon para sa sariling pangangailangan.
Sinilip niya ang wristwatch at nakitang hating gabi na kaya naman nagdesisyon na siyang umuwi ng mansyon. Sa mga oras na iyon, alam niyang tulog na ang mga tao sa bahay, pati na si Bianca. Pagdating niya ng mansyon, kaagad na siyang pumasok sa loob. Pagsara ng pinto, kaagad niya nakita si Bianca sa may hagdan. Natigil pa ang paghakbang nito na makita siya. Mabilis itong nag-iwas ng tingin at tila nagdadalawang isip kung tutuloy pa sa pagbaba o hindi. Napagmasdan niyang mabuti ito na tanging lingerie lang ang suot. Hindi man ito nag-abalang magsuot ng roba para takpan man lang ang manipis na suot na tanging tumatakip sa magandang katawan nito. Alam naman niyang sanay na si Bianca sa ganoon dahil ang trabaho nito ay magbilad ng katawan sa mga photographer. Napalunok siya matapos mapaglanda sa mga mata sa kabuuan nito. Totoo pala ang mga nakikita niyang larawan sa media. Maganda nga ang katawan nito, pangmodelo nga at malakas ang dating.